Napakabuti niya pong tao. Kasi natulungan niya po kami. Nagpunta si Marie, isang residente ng Barangay Bambang sa St. Gerard Charity Foundation Office noong Miyerkules, kasama ang kanyang 2 anak upang humingi ng tulong pinansyal. Meron siyang kondisyon sa mata na tinatawag na hypertropia. Samantalang ang kanyang mga anak naman ay motility problem sa mata kung saan nagkakaroon ng kahirapan sa pag-focus na karaniwang tinutukoy bilang lazy eyes. Dahil dito, pasanin sa kanya ang pang-araw-araw na buhay. Nang malaman ito ni Sara Diskaya, agad siyang kumilos upang matulungan si Marie. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaibigang espesyalista upang masuri at mabigyan ng nararapat na therapy ang mag-iina. Actually, yesterday, galing sila dito sa office, maghihingi ng konting financial assistance. Kasama ni ate yung 2 anak niya. Nung nandun sila sa CSR Charity Foundation, pinuntahan ako ng staff ko dito para iharap sa akin yung situation nung mag-iina. So, nung nakita natin, talagang makikita mo yung eyes nila talagang gumagalaw. So, medyo nag-worry ako kasi pati yung mga bata, lalo na yung bunsong babae, talagang makikita mo very dominant yung paggalaw ng eyes nila. So, humingi tayo ng tulong kung saan tayo makakahingi ng tulong para dun sa check-up ng mata nila. Yung natin, yung sumasama sa medical mission natin na mga doctors for the eye check-up, nandyan sila. So, pumunta sila today para i-check yung whole family. We were able to give them yung financial assistance para kahit papano. Kasi talagang ang unang nila talaga dito is to ask for financial assistance para pangkain. Kasi apparently yung family galing Bicol umuwi dito sa Pasig. Yung parents niya, taga Pasig talaga dito sa may Bangbang. Nakita lang natin yung setup nung sa mata nila. So, kaya natin pina-check din. So, ibibigyan natin ng libreng check-up kanina nagawa na yung libreng check-up para sa family. As well as bibigyan natin ng libreng eyeglasses yung mother para makita kasi parang ang diferensya lang naman is yung eyeglasses for the mom. Yung sa 2 bata, actually yung 3 anak niya talaga, idadalhin dun sa clinic ng mga doctors for therapy. Kasi as we were discussing kanina ng doctors na nag-check up sa kanila, kailangan ng therapy yung eyes para mag-stabilize, hindi yung malikot masyado. Ang weak spot ko talaga is kids. Bilang isang mommy, talagang nakikita mo yung hardships na pinagdadaanan ng isang magulang. Syempre, you want the best para sa mga anak mo. Katulad kanina, bago sila dumating, yung bata dun sa tinulungan natin sa iNews, yung may bakal dito, is also due for an operation. So, binigyan natin ng financial assistance para matuloy lang yung kanyang operation na long overdue na i-tighten yung bakal sa face. So, talagang pagdating sa mga bata, talagang soft spot ko yan. So, talagang hangga't kaya kong tumulong, tutulong ako. Like kanina yung MOA signing natin, para sa mga bata din yun. To give them a brighter future na hindi sila nagkakaroon ng lack of self-confidence dahil may cleft palate or cleft lip sila. It's giving them a brighter future na kaya nilang ngumiti, kaya nilang magsalita. So, yun yung isa sa pagdating talaga sa bata, yan yung hindi ko matatanggihan. Lubos ang naging pasasalamat ni Marie na napaiyak pa dahil sa tulong na ito, sapagkat malaking pagbabago ang hatid nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Masaya po kasi natulungan ko yung pag-ayos ng mata ko po. Binigyan po nila ako ng salamin para tumigil po yung ikot ng mata ko. Hindi na siya yung umiikot yung mata ko, tsaka malinaw na po yung tingin ko. Yung mata ko po ay dati ay paikot-ikot po. Tapos malabo po ang tingin pag malayong-malayo po. Tinignan po ako, tapos inano yung salamin kung alin po yung pwedeng maging komportable po ako. Napakabuti niya pong tao. Kasi natulungan niya po kami. Magpapasalamat po ako kay Ma'am Sara sa pagtulong niya po sa amin ng mga anak ko. Ma'am Sara, thank you po sa tulong niyo sa amin ng mga anak ko. Ipinaliwanag ng mga doktora ang kalagayan ng mag-iina
at ang mga hakbang na kinakailangang gawin upang mapabuti ang kanilang kondisyon. Si Marie, nirefract ko kanina, ang unang observation namin is meron siyang hypertropia. Kasi nakataas, hindi naka-level yung mata niya, nakaangat yung mata niya. So, chinek up natin lahat, yung external and internal sa parts ng eyes niya. So, after refraction, nakita natin na dumiretso na siya. So, ang case lang niya is uncorrected refractive error. So, nakita nyo kanina nung may salamin na siya, diretso na yung mata niya, di ba? Pero kanina, lahat tayo nakita natin nakaganon ang mata niya. So, uncorrected refractive error. So, with glasses on, clear na yung vision niya, at the same time, aligned na rin yung mata niya. Napapractice kasi yun, pero kailangan constant wear. Pero pagka hindi siya nagsalamin na matagal, babalik siya. Mawawalan siya na focus eh. Mawawalan ng focus. Yeah, there's no focus Tapos pagka malabo. blurred ulit. Para siya naka-stare, para lang siya naka-blank stare kapag malabo yung mata niya. Tapos kanina, yung biggest letter, hindi niya nakikita yon. Pero unti-unti yung pagbigay natin, hindi naman natin binigay kaagad yung full correction niya. Unti-unti. I-check pa natin yon kung magiging okay siya. Kasi first time lang siyang nagpa-check up. 32 years old na siya. Matagal niya ng, uncorrected refractive error. Si Gio, actually assessment lang talaga ginawa natin sa kanya. Meron siyang nystagmus, may problema siya sa motility ng mata niya. So, yung ganong kaso, well, hindi natin agad-agad talagang magagamot yon. He has to undergo therapy. So, pinapabalik ko siya sa clinic ko next week for that. The same thing with dun sa kapatid niya. Actually, yung sa kapatid niya, para rin motility problem, parang ganun din. Ay, hindi ko ma-check yung vision pa nila because dahil mga bata sila, hindi pa sila nagbabasa rin ng alphabet, and most likely, they would respond well pagka sa clinic setup. Kasi doon may machine kami na ginagamit. Tsaka importante din kasi yung nutrition. Kasi syempre tinanong muna namin yung case history nila. So, hindi sila kumakain talaga ng tama. Unang-una, kailangan natin ng regular check-up. Early detection. Habang bata, kailangan ma-detect na yon. Para kung bata pa man, mabigyan ng solusyon, mabigyan ng visual therapy. Meron tayong tinatawag na visual therapy. Na pwedeng mag-start, hindi sila magsalamin, pag habang bata, makokorek yan. Yeah, not necessarily na mag-glasses sila. O pwedeng just, plain exercises, eye exercises would help them. Nag-uumpisa yan sa parents. Siyempre, didiscipline nyo yung mga bata na hindi talagang, minsan kasi nagiging iyaya ba tawag doon? Yung mga cellphone, di ba? Para tumahimik sila, bibigyan ng cellphone. Hindi natin nalalaman yung effect naman sa mga anak natin sa vision. Tsaka kasi yung mata, diretso kasi sa brain yan eh. So, kaya minsan, magugulat na lang kayo, ang labo na ng mata ng anak nyo, nagluluha sila. Minsan, pagising, naduduling. It's because of too much near work. Yun, too much screen time and lack of sleep. Tsaka yung mga bata, maninipis para tina nila eh. So actually, meron lang recommended screen time for them. Hindi pa pwede yung, kunyari, 2 years old, nagpa 4 hours. Hindi pa pwede. Kasi nga, yung mata mismo nila, it's not yet ready for that. Kaya hindi talaga advisable na too much gadget. Ito for all ages, not just for young, and also for all of us, no? Meron tayong tinatawag na 20-20-20 rule. Every 20 minutes, you have to look at far, 20 feet distance. Tapos, try nyo may exercise, rotate yung eyes nyo clockwise, counterclockwise. Push in, push out, blink 20 times before you go back to the screen. Mabilis lang naman. That's 20-20-20. Importante yun. Hinikayat ni Ate Sara ang mamamayan na lumapit lamang sa kanilang opisina kung kinakailangan ang kanilang tulong. Sa mga Pasigueño dyan, lalo na sa mga may mga anak
na may cleft lip, cleft palate, lapit lang kayo sa office namin para matulungan namin kayo, ma-assist namin kayo. Ito hindi lang nag-extend sa mga bata dito sa Pasig. This is going to Bacolod. So on Sunday, yung team ni Operation Smile Philippines pupunta na ng Bacolod. Half of the proceeds na binigay natin doon mapupunta sa mga bata. So ilang bata din yan, up to 50 kids ang magagamot para dun sa cleft lip, cleft palate. So here sa Pasig, we are looking for 50 kids also na para magamot natin yung cleft palate nila. Punta lang kayo dito para mabigyan natin ng brighter future yung mga kids. Ngayon sa mga ibang humihingi ng financial assistance, or medical assistance, lapit lang kayo sa office, gawa lang kayo ng sulat. Attach nyo yung, kung may gamot man kayong kailangan, i-attach nyo yung reseta nyo, baka meron kaming available dito, at ibibigay din natin yan. So, basta tulong-tulong tayo, kaya this. Kung bayanihan ang gagawin natin, mas magiging maunlad ang Pasig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.